What's up sa inyo mga ka-Phantom? Today ay mag-i-install tayo ng accessories ng ating Honda Click. So mga ka-Phantom, ngayong umaga pupunta tayo sa apartment nila Lindon para mag-set up ng ating bagong Honda Click. So eto mga ka-Phantom, dala natin yung mga ilalagay nating mga basic upgrade sa ating Honda Click. At syempre, ipapakita ko na rin sa inyo yung ating paglalagay. Konting upgrade lang naman mga ka-Phantom na hindi kamahalan. Kaya i-share ko na rin sa inyo ang mga ilalagay nating accessories sa kanya. Alright. Ang ginaw ngayong umaga. So ngayong araw ay Sabado, kaya makikita natin ngayon napakaliwalas ng kalsada. So shoutout sa mga subscriber natin at laging nanonood sa ating video. Mga ka-Phantom, sana ma-achieve natin ngayong December bago matapos itong taon na to. Sana tulungan nyo akong ma-reach ang 10,000 subscribers. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos. What's up mga ka-Phantom? So ito na yung ating Honda Click 125. So bali yung gagawin natin ngayon mga ka-Phantom, mag-install tayo ng mga basic accessories sa ating Honda Click 125. Isa-isay natin ang ilalagay nating accessories sa kanya. Unang-una maglalagay tayo ng kanyang shock cover, mudguard, and yung kanyang screen protector. Yung ating side mirror, kukunin natin yung nasa TVS natin na stock ng Sniper 155. So yan yung ilalagay natin. So ito yung mga parts na ilalagay natin. So binili lang natin ito sa Shopee. So unang-unang ilagay natin, ilagay muna natin yung kanyang screen protector pipes. Ayan. So punasan lang natin lahat. Punasan natin ng microfiber dust absorber. So kailangan natin to para matanggal yung mga dust na nandito. Ayan o, yung mga puti-puti. Yan, then ilagay na natin yung kanyang screen protector. So bali ganito siya. So unang-una yung tatanggalin, ganyan lang siya. Ganyan, tapos ilalapat nyo lang. So ito guys, pagkatapos nating nailagay, pwede na nating tanggalin yung nasa taas niya. Eto na. Oh. So yung next natin guys, eto yung kanyang mudguard. Kasi kadalasan kasi dito sa mga ganitong issue nila, natatalsikan yung loob ng kanilang makina. So meron tayong nabiling mudguard dito. Eto yung ilalagay natin. Ito is made by ano siya, fiber, ganito. So ilalagay natin siya dito para itong open na area dito hindi na matatalsikan dyan. Alright, so kailangan lang natin gumamit ng 14mm na socket wrench. Tapos gagamit din tayo ng size 5mm na Allen wrench para ma-open natin ito, yan, tsaka itong dalawa. So mga ka-Phantom, bago kayo mag-i-install ng mudguard sa inyong Honda Click, kapag ganito kasing fiber, malutong lang to. Ang nangyayari kasi dito katagalan kapag ginagamit nyo siya, lalong-lalo na kapag naigpitan nyo siya dito, nagka-crack. Yun yung nagiging problema. So gumawa tayo ng paraan para ma-prevent yung ganong issue. So gumawa tayo ng rubber washer, then naglalagay din tayo ng ganitong washer. So maglalagay tayo kabilaan sa loob at sa labas para hindi siya mag-crack. So install natin.
37 seconds later. So mga ka-Phantom, ito na ang result ng pag-install natin sa ating Honda Click ng mga basic upgrades na accessories sa kanya. Unang-una nating na-install sa ating Honda Click itong kanyang screen protector. Kailangan na kailangan natin yan mga ka-Phantom, kasi ang nagiging problema ng ating digital panel ay madali siyang magasgas kapag wala siyang screen protector. Pangalawang installation natin mga ka-Phantom, etong kanyang shock cover. So makikita nyo dito mga ka-Phantom, ang napili nating kulay sa kanya ay etong gold na may pagka-silver sa kanyang gilid. So ito yung kinuha natin para medyo mas mabagay at makikita nilang mas mamahalin ang ating shock cover. Siyempre ay no, makikita natin gold ba naman yung makikita nila, oh, di ba? Ito mga ka-Phantom, ang pangatlong nailagay natin sa kanya itong kanyang extension na mudguard. Kaya tayo naglagay ng ganito mga ka-Phantom dahil eto yung nagiging problema natin. Masyadong maiksi yung kanyang fender pagdating sa kanyang likod, kaya naglagay tayo ng extension hanggang dito. At meron pang cover. Ito yung cover niya, oh, ayan, oh. Nakadikit yan dito sa mismong tornilyo ng pipe. Naglagay tayo dito ng rubber, oh, yung interior. Naggupit tayo, yun yung nilagay natin dito. Then same din dito sa Allen bolt na to, pati din dito naglagay din tayo ng rubber. So naglagay tayo ng rubber dyan mga ka-Phantom dahil madali siyang mabasag kapag ka uminit. Ito kasi nagiging problema sa ganitong fiber na fender. So yan yung mga nagiging main reason kung bakit madami kagad nasisira, napuputulan, nababasagan. Ito yung sagot sa inyong problema. Maglagay lang kayo ng interior or rubber or any kind of rubber para ma-prevent niya yung pagba-vibrate. At the same time, kapag ka nalubak kayo, hindi mababasag. Alright, sana meron kayong natutunan na naman. Yan lang naman yung mga basic upgrade natin ngayon sa ating Honda Click. At ano, yung ano pala natin, side mirror natin mga ka-Phantom, hindi ko na siya napalitan dahil yung kukunin sana natin na side mirror ng ating TVS DAS na galing sa aking sniper ay na lost thread yung kanyang thread, kaya hindi na natin naipasok. Pumapasok yung kaliwa, kaso yung kanan yung nagiging problema natin, kaya yun, hindi ko na siya nailagay. At pansamantala, eto muna yung gagamitin natin, yung kanyang stock. Okay pa rin naman siyang tignan. Ayan, oh, makikita natin na gwapong gwapo pa rin yung ating side mirror. Pero soon papalitan natin nito ng medyo mas mababa, kasi medyo kapag ka naglo-long distance ka, parang medyo nakakailang itong laki nito. Kasi parang makikita natin, no, dito para siyang, alam niyo yung gansa. Ganito yung leg ng gansa, o kaya yung ano, parang giraffe. Kaya naisipan natin na palitan natin siya, or siguro pwede natin siyang i-modify, i-bend na lang natin, paliitin natin. So last na in-install natin sa kanya, etong lagayan ng ating GoPro. So nandito kasi yung lagayan niya. So nilagay ko muna siya dito kasi since hindi pa naman natin ginagamit ang ating camera, nilagay ko muna siya doon sa ating U-box. So ito mga ka-Phantom mo, makikita natin, ito yung binili natin, in-install natin sa kanya para kapag ka nag vlog tayo, hindi naman palagi yung kalsada yung pinapakita ko sa inyo, dapat nakikita rin yung itsura natin. Alright. So ito, ilalagay muna natin at itatago muna natin. Ito, napakaluwang ng kanyang U-box, oh. Bumili rin pala ako ng cover niya, ito. So ilalagay ko lahat yung mga nabili nating accessories sa kanya, ilalagay ko dito sa description. So yan, check nyo dyan. So pwede nyong i-add to cart ngayon yan sa Shopee, para at least kung gusto nyong mag DIY ng installation, panoorin nyo yung paglalagay natin ng screen protector, ng ating shock cover, at syempre yung nilagay nating mudguard sa ating fender extension. So yan, oh,
Oh, 'di ba? So overall makikita natin yung looks ng ating Honda Click ngayon, medyo may nagbago kapag tinignan natin yung likod. Kasi syempre, ito talaga yung kaagaw pansin eh. Parang yung mga naka Honda Click rin na nakikita kasi nila tong motor ko na pinapark dun sa parkingan ng SM, nakita nila bakit daw ganito yung kanyang fender. So minsan binibiro ko sila na version 4 na yung ating Honda Click. So kahit version 3, ito kasi parang parang iiba talaga yung itsura ng ating motor, especially kapag nakaganyan, no. Ayan, naka side. Check din natin sa side niya. Ayan, oh. Ang forma, 'di ba? Kapag nakita kasi nila yan, gold yung kanyang shock cover, tapos merong ganitong extension na fender. Napakagandang tignan, napakaswabe. Ayan. So yan lang naman yung mga nailagay natin sa kanya since nabili natin siya, and under break-in pa rin siya. Actually wala pa siyang 500 km, nasa 388 km pa lamang yung kanyang natatakbo. So mini-maintain natin yung kanyang linis. Ito lang talaga, hindi talaga natin maiwasan na madumihan ang kanyang footboard. Sa next na upgrade naman natin, maglalagay tayo dito ng rubber matting. Maglalagay tayo dito para maiwasan natin yung mga ganyan, no, 'di ba? Then ito mga ka-Phantom, abangan nyo yung pag-i-install natin ng mini driving light, kasi yun din yung naging isa sa napansin natin sa kanya. Yung kanyang ilaw, hindi ganun kalakasan. Kahit na mag high beam ka na, ganun pa rin. Parang naka lang siya, parang naka low beam lang siya, na parang tumaas lang. Pero since gaya ng sabi natin, nakagamit tayo ng mini driving light, mas nasanay tayo na mas maliwanag yung ating ilaw. Kaya mag-install tayo, and sabayan ko na rin yung kanyang busina. Maglalagay tayo ng dual contact. Basta ipapakita, i-update ko na lang kayo mga ka-Phantom kung ano yung mga dapat pa nating i-upgrade dito sa motor na to. And sa next video natin mga ka-Phantom, abangan nyo yung next video natin, kasi sa mga bagong users ng Honda Click 125, magbibigay ako na ng tips kung ano yung una nyong gagawin at paano nyo aalagaan ang inyong Honda Click 125. So siguro mga nasa 5 tips or 6 tips yung gagawin natin dun, para at least meron kayong idea sa mga baguhan din na magkakaroon ng ganitong motor. Kasi kadalasan kasi madaming nadidisgrasya kapag sinabi mong Honda Click. Halos 50% ng Honda Click users madaming na-aksidente. So ito mga ka-Phantom, ituturo ko sa inyo step by step ang tamang paggamit ng inyong motor. So abangan nyo next video, at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.